Ang Devil Emperor. Credit to the author. 186 hanggang 72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Demon Purging Decree ay ang gawain ng 7 bahay na may kapangyarihang kasing lakas ng mga utos ng emperador. Gayunpaman, ito ay mas malupit. Kahit na ang emperador ay mapatawan ng anumang pagkakasala, ang kanyang utos ay magsasangkot sa 7 bahay, sa pinakamatagal, sa pakikitungo sa nagkasala. Ngunit ang Demon Purging Decree ay naglabas ng patuloy na utos ng pagpatay sa target, kung saan, gagamitin ng 7 bahay ang lahat ng kanilang mga ari-arian, kabilang ang kanilang mga kagalang-galang, sa pagtugis sa kanya. Ang target ay lilipulin ng may matinding pagtatangi. Hindi rin ito limitado sa target, dahil kasama rito ang lugar na kanyang binisita, maging ito ay isang nayon o isang lungsod. Lahat sila ay sinunog hanggang sa maging ganap na natupok. Dahil sa takot, lahat ng iba ay magsisimulang habulin din ang target, hanggang sa wala na siyang mapagtataguan sa buong Imperyong Titans. Sa ganitong paraan, ang target ay unti-unting mapapagod, hindi makakayanan, at sa huli ay mamamatay. Dahil isa itong marahas na hakbang, ang Demon Purging Decree ay inilalabas lamang kung pinagbotohan ng walang tutol ng 7 House Lord. Kung ang isang house ay hindi makilahok, ito ay katumbas ng pagtataksil sa pamilya ng imperyo at pagtataksil bilang mga traidor. Gayunpaman, 4 na bahay lamang ang napatay ni Ethan, at naging mahigpit na kaaway niya ang mga ito. Kahit na mapatay niya ang lahat ng 7 sa kanyang leeg, hindi pa rin ito magiging dahilan para sa isang malupit at mabangis na gawain tulad ng dekreto ng paglipol ng mga demonyo. Dahil ang kilos na ito ay nagpapahiwatig ng pagpatay sa mga inosente ng walang pag-asa. 3 siglo na ang nakalilipas, hindi rin sana ito gagamitin ng 7 bahay, ngunit napakahirap harapin ang maliit na halimaw na iyon. Samantalang sa pagkakataong ito, ginamit ito sa isang simpleng bone tempering cultivator. Nakakunot ang noo ng lahat, tila ba nalulunod sa kani-kanilang mga iniisip. Ano ang iniisip ng lahat? Ngumiti si Tenzin. Tumanggaw sina Boyet, Wanshan, at ang isa pa, sumasang-ayon kami sa desisyon ng Estate Lord. Kailangang patayin agad ang batang yan. Bulong ni Rufus, gayunpaman, ang paggamit ng Demon Purging Decree sa panahong ito ay labis-labis. Nangangahulugan ito ng panawagan para sa sandata sa buong imperyo at kailangang ipaliwanag ang pamilya ng imperyo. Bukod pa rito, si Ethan ay halos hindi kapantay ng maliit na halimaw na iyon 3 siglo na ang nakalilipas. Hindi makatuwiran na gamitin ang Demon Purging Decree para lamang dito. Tumanggaw si Rendan. Humph, syempre sasabihin mo yan, Pavilion Lord Long. Noong mga panahong iyon, handa ng ako ni Veiled Dragon Pavilion ang sisihin para sa bata. Halos kasabwat ka na ng Diablo na yan ngayon. Sumanghel si Wanshan. Umungol si Rufus, ikaw Wanshan, itigil mo na ang mga walang basehan mong paratang. Noong namatay ang 2 nakatatanda mo sa Rockland City, wala rin kaming kaalam-alam. Maniniwala ka ba sa amin kung sinabi lang namin sa iyo na hindi kami ang may gawa? Mas mabuting ayusin na lang natin ito ngayon para hindi kumalat ang mga chismis na takot sa iyo ang Qianlong Pavilion. Paano nangyari na ngayon, ang kwento mo ay napalitan ng pagtanggap namin kay Ethan? Hihihi, alam mo naman kung sino ang may kasalanan. Sasabihin mo ba sa akin na wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa sarili mong bakuran? Nasasakupan mo ang Rockland City. Hahaha, alam mo naman na nasasakupan natin yan pero nagpadala ka pa ng mga elder. Gusto nilang mamatay. Ulitin mo yan. Hinampis ni Wanshan ang mesa at tumalon palabas. Ginawa rin iyon ni Rufus bilang tugon sa hamon niya. Ngumuso sa galit si Tenzin. Isang bagay na yumanig sa buong lugar. Naramdaman ni Wanshan at Rufus ang pagtunog ng kanilang mga tainga at isang mabigat na puwersa ang tumutulak sa kanila. Nagulat din ako. Hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan ni Tenzin. Kahit na lahat sila ay mga eksperto sa pinakamataas na antas ng Profound Heaven Stage, mas mababa sila sa kanya ng kaunti. Nagtitigan lang silang dalawa habang nakaupo sa kani-kanilang upuan. Malamig silang tiningnan ni Tenzin, tandaan mo, ito ang Regent Estate. Humingi ng tawad ang dalawa ngunit nag-ingat pa rin. Edifice Lord Chu, ano ang desisyon mo? Ngumiti si Tenzin.
Pagkatapos ng maikling pagninilay, nakangiting sumagot si Benjo, lubos akong sumasang-ayon sa desisyon ng Estate Lord. Sinira ng Diablo na itong Drifting Flowers edifice at kailangang pabagsakin. Nagtinginan sina Rufus at Renden na nagtataka. Uy Lola, kakampi tayo rito. Huwag mo kaming sipain sa gilid ng kalsada. Nagulat si Tenzin sa casual niyang tugon. Ngunit nagpakita si Benjo ng ekspresyon na binabagabag ng pag-aalala, Panginoon ng Ari-Arian, maaari naming ilabas ang Demon Purging Decree, ngunit kailangan mong kumilos na parang kidlat at lipulin siya. Dapat mong malaman na hawak niya ang body root, ang pinakamahalagang kayamanan ng Drifting Flowers edifice. Kung itutulak siya sa isang sulok at kakainin ito, palalakasan nito ang kanyang kapangyarihan at sisirain tayo. Tumama sa damdamin ang mga salita ni Benjo. Bumantong hininga si Tenzin, sa pangalawang pag-iisip, mas makabubuting huwag na nating idulot sa mga tao ang isang kalamidad tulad ng dekreto ng paglipol sa mga demonyo. Teka, ano? Tumanggaw si Wanshan dahil sa kanyang likas na ugali ngunit agad din siyang natauhan at nagulat. Naisip niya sa sarili. Sabi ko, Panginoon ng Ari-Arian, hindi ba't sinabi mo sa amin na sundin ang iyong pangunguna? Napagkasunduan pa nga naming ipatupad ang Demon Purging Decree. Bakit ka naman napakakapwa mo? Binabaligtad mo ba ang iyong mga sinabi para lokohin din kami? Itinuring ni Tenzin na parang hangin ang kanilang mga tingin na may pagdududa, muling bumantong hininga sa matinding kalungkutan, iminungkahi ko lang ang Demon Purging Decree para makita kung may natitira pang habag sa inyong mga puso. Kaming 7 ang rurok ng kapangyarihan ng Titans, kailangan naming manguna sa pamamagitan ng halimbawa, upang magkaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Titans. Kung susunod tayo sa Demon Purging Decree at magdadala ng kapahamakan sa ating mga tao dahil sa isang bata, dahil sa ating pagkamakasarili, hindi ba't napakasama ng ating ginagawa? Tumanggaw sina Rufus at Renden. Hindi nila alam kung bakit nagpalit ng karwahe si Tenzin na parang isang teenager, ngunit agad silang sumang-ayon. Nanginig ang mga mukha ng mga nasa gilid ni Wanshan. At halos magsuka sila ng dugo dahil sa mabait na ngiti ni Tenzin. Mga sumpa. Pinaglalaruan mo ba kami? Ginamit mo ba kami kahit alam mo na ang mga motibo namin kanina para ilarawan kaming mga kontrabida habang ikaw naman ang ginagawang mabait na bayani? Ang sumpaman na Regent Estate na ito ay isang lungga ng mga walang hiya. Nagtinginan ang mga kasama ni Wanshan, parang nakalunok ng langaw. Nagsimula silang lahat na mag-usap kung paano haharapin si Ethan, ngunit walang naging resulta. Pagkatapos ay itinigil ni Tenzin ang pagpupulong para makapagpahinga ang mga Panginoon ng sambahayan. Nang umalis si Benjo, hindi na siya hinayaang mawala sa paningin ni Tenzin. Bumalik na naman sa dati niyang mga panlilinlang ang babaeng ito. Nang makaalis na ang lahat, mahinang nagsalita si Tenzin. Tumanggaw si Winfred at ngumiti, oo, tama ang tama sa atin kung saan ito masakit. Nakita ng babaeng iyon ang motibo mo ng isang sulyap at binatikos ang iyong Demon Purging Decree. Sa nakita ko, ang Drifting Flowers edifice ay maaaring ang pinakamahinang bahay, ngunit si Benjo ay hindi madaling kalabanan. Mas mahirap pa kaysa sa pagtutulungan ni Rufus at Renden. Oo nga. Sa pagbabalik ng babaeng ito, magiging mahirap talagang lunokan ang Drifting Flowers edifice. Buntong hininga ni Tenzin. Biglang lumitaw ang grupo ni Wanshan sa bulwagan. Dahil alam na nila na darating sila, kinawayan sila ni Winfred paalis ng nakangiti, alam ko ang nasa isip ninyo, pero magpahinga na kayo. Wala kaming masamang balak sa kahit sino sa inyo. Biglaan lang nagbago ng desisyon ang Estate Lord. Nagulat, mas lalong hinangaan ng grupo ni Wanshan si Winfred. Napakahusay na strategist ni Sir. Kaya nga kami pumunta rito pero masasabi mo agad sa isang tingin mo lang. Sana naman, napakabait mo. Ang nasa isip ko lang ay ang mabuting intensyon ng mga tao. Ngumiti si Winfred. Pero Sir Leng, Panginoon ng Ari-Arian, paano natin mapapaalis si Ethan? Kumunat ang noo ni Wanshan. Malalim ang sama ng loob ni Nahel Valley at Ethan. Ang tanging mahalaga sa kanila ay makitang patay si Ethan. Nagtawanan sina Tenzin at Winfred. Panginoon ng Lambak, ikaw, isang tuta, tinatakot ka ba kapag tumatakbo? Tingnan mo ang nanginginig mong katawan sa pag-aalala, nagdudulot ka ng kahihiyan sa 7 bahay, pang-aasar ni Tenzin sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Winfred, Panginoon ng Lambak, hindi ba't nagpadala na tayo ng isang pangkat para harangin siya?
At kung mabaigo ito, hindi ba't ito ang dahilan ng Demon Purging Decree? Ito ang pinakamalaking pag-aalala ni Wanshan at ng iba pa. Tumanggi si Tenzin, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang isang simpleng batang nagpapatigas ng buto para sa Demon Purging Decree? Ang utos ay isa lamang paraan upang makamit ang isang layunin, isang maginhawang dahilan. Kumurap si Wanshan na nagtataka. Mukhang hindi nababahala si Winford, maaaring wala akong masyadong alam tungkol sa kanya, pero 3 bahay ang nagpapadala ng 2 eksperto sa Profound Heaven para sa kanya. Ang tsansa ng tagumpay ay mahigit 70%. Pero ngayon lang, naging 100% na ito. Oh, ano ang dahilan kung bakit ka sigurado sa tagumpay, Sir Leng? Tinaasan ni Tenzin ang isang kilay. Kahit siya ay naging mausisa. Ngumisi si Winford, dahil ang ating panauhing si kagalang-galang Winford ay nagboluntaryo rin. Sasama rin siya, ano ang dahilan? Nagulat si Tenzin. Bakit pa? Malamang narinig na niya ang mga kahangahangang nagawa ng bata sa Drifting Flower City at plano niyang gamitin ang cultivation method ni Ethan. Alam lang ng martial fanatic na iyon kung kailan dapat magseryoso kapag may kinalaman sa mga bagay na ito. Nako, ang tanga naman. Siya ang panauhing venerable ng Regent Estate na may Imperial Tyrant body art na magagamit niya, pero heto siya ay naghahangad ng cultivation method ng isang tagalabas. Sumanghel si Tenzin. Walang pakialam na nakipagkamay si Winford, hindi mahalaga. Sa karakter ni Elder Lord, tiyak na papatayin niya ang bata pagkatapos. Nakatakda na ang kapalaran ng batang iyon. Tuwang-tuwa ang grupo ni Wanshan sa balita. Ngayong isang eksperto sa Radiant Stage ang nakatutok sa paningin ni Ethan, siguradong mamamatay ito kahit gaano pa ito kagaling. Ngunit sa kawalan nila ng kaalaman sa sitwasyon, ang nahihilong eksperto sa Radiant Stage na nagnakaw at pumatay ang siyang nahuli. Kahit si Winford ay magugulat ng husto na ang kanyang mga mata ay lalabas sa kanilang mga butas. 187. At saka, unti-unting nagdiriwang ang grupo ni Wanshan sa pagkamatay ni Ethan. Samantala, ang ika-5 elder na may isang braso ay lumuluha bilang pagtatanggol. Gayunpaman, natigil ito nang tumingin sa kanila si Winford, kailangan ninyong lahat na pumunta sa Rockland City. Natigilan ng 4 sa ngiti at automatikong lumingon si Wanshan, na may maliwanag na ngiti para ibigay sa 2, Estate Lord, Sir Leng, hindi ba't binabantayan natin ang Rockland City para lang maalis si Ethan? Bakit natin kailangang atakihin ang lugar na iyon ngayong wala na si Ethan? Tanga! Tumahol si Tenzin, malamig ang mga mata, iyon ang lugar kung saan ipinanganak si Ethan at may malaking posibilidad na umangat ang pangalawa, pangatlo, o marahil pang 10 Ethan. Sa halip na harapin ang gulo na iyon, kailangan nating pabagsakin ang angka na iyon. Bukod pa rito, naging mas madilim ang tono ni Tenzin, binaliktad ko na ba ang mga sinabi ko? Ginawa mo na yan ngayon lang. Nanginginig, nagreklamo ang grupo ni Wanshan sa kanilang isipan, ngunit nasa pinakamagandang asal naman sila sa labas. Yumuko muli kay Tenzin, pagkatapos ay umalis na sila. Padalhan sila ng mensahe. Panahon na para magsimula sila. Tumanggaw si Tenzin, natuwa. Nang mawala na ang 4 sa bulwagan, napapadpad si Wanshan sa galit, sino ang iniisip ng Regent Estate para gamitin tayo bilang mga mensahero? Oo, pinagbawalan kami ng emperador sa Rockland City 2 taon na ang nakalilipas. Gustong subukan ng Regent Estate ang mga limitasyon ng pamilya ng imperyo at hindi siya mismo nang ahas na umalis. Kaya, pinapaharap niya kami sa panganib. Kay kasuklam-suklam na tao. Nagngalit si Boyet. Kumunat ang noo ni Lubon dahil sa pag-aalala, pero, masasaktan natin ang Regent Estate kung hindi tayo pupunta. At kung pupunta tayo, magagalit ang pamilya ng Imperial. Ano ang mas mabuting piliin? Matagal silang nagtitigan ngunit lumabas silang walang laman habang bumubuntong hininga. Maaaring isa ng mahinang tigre ang pamilya ng imperyo ngayon, ngunit hindi ibig sabihin noon ay dapat nang simulan ang paghaplos sa buntot nito. Kung sakaling mahawakan nila ang isang masakit na bahagi, gagantay ang mahinang tigre sa kanila. Mararamdaman ng 3 bahay ang mga pangil at kuko ng pamilya ng imperyo at wala nang mapagtataguan sa imperyo. Ano ba yan, Regent Estate? Pareho sila ng iniisip, pero walang nangahas na tumanggi kay Tenzin. Nagpatuloy ang matanda, Panginoon ng Lambak, dapat nating piliin ang mas maliit sa 2 kasamaan.
Hindi natin alam kung kikilos ang pamilya ng Imperial kung lilipat tayo sa lungsod ng Rockland. Ngunit ang pagharap sa Regent Estate ay magiging dahilan para kay Tenzin. At alam mo naman ang kanyang pagiging madaling magalit. Nanginig at bumantong hininga ang tatlong pinuno ng sambahayan. Sa sitwasyong ito, ang tanging magagawa na lang natin ay ang sumuko. Sumigaw si Wanshan, walang silbi ang pamilya ng imperyo at hindi kikilos laban sa amin. Pumili si Wanshan ng berdeng Jade Sleep at gumawa ng isang kilos. Ang Jade Sleep ay naging ilaw at bumaril sa direksyon ng Rockland City. Sinundan ng dalawa pang Panginoong may lupa ang kanyang mga kilos. Nasa labas ng bulwagan si Winford, nakangiti sa tatlong ilaw na tumatagos sa kalangitan sa itaas ng Caged Dragon City. Napagtanto ng tatlo ang plano ko pero pinili pa rin nilang sundin ito. Napatawa si Tenzin habang naglalakad sa tabi ni Winford. Tumango si Winford ng may kakaibang ngiti, mga House Lord pala ang tatlo, hindi sila basta-basta mga hanggal. Paano nila hindi nakikita ang intensyon ng Estate Lord? Pero kahit na ganoon, matapos balansehin ang mga panalo at talo, sa huli ay pumanig sila sa Estate Lord. Tila itinuturing na walang laman ng 7 house ang pamilya ng Imperial. Oo nga. Sa nakalipas na 1,000 taon, umunlad ang 7 angkan habang humina ang angkan ng Imperyo. Umabot ito sa punto kung saan ang kasalukuyang emperador ang pinakamahinang nakita ng imperyong ito. Isang malaking pagkakataon ang nagbubukas para sa atin. Ngumisi si Tenzin at ipinakita ang kanyang ambisyon, kung ang pamilya ng imperyo ay mananatiling pasibo kahit na matapos ang labanan sa Rockland City, maaari kong ipatupad ang Demon Purging Decree at linisin ang lahat ng mga tagalabas habang pinag-iisa ang 7 bahay. Sa huli ay kokontrolin ko ang buong lupain. Hahaha, sa 7 bahay na nasa ilalim mo, kahit ang 4 na haligi ay hindi makakahadlang sa daan mo. Gusto kong ako ang unang bumati sa Estate Lord sa pag-uwi niya sa trono. Yumuko ng malalim si Winford. Tumawa si Tenzin habang hinahaplos ang kanyang ego, saka tinulungan si Winford na tumayo. Winford, ikaw ang henyo ng henerasyong ito, pinili mong maging aking kaitiwala, tinulungan ang pag-angat ng Regent Estate tungo sa kaluwalhatian. Nangangako ako na kapag naloklak na ako sa trono, gagawin kitang pinuno ng 4 na haligi. Lubos akong nagpapasalamat sa kabaitan ng Panginoon ng Ari-arian. Yumuko muli si Winford habang kumikislap ang pag-asa sa kanyang mga mata, kapag napatay ni Elder Lord si Ethan at naibalik ang body root. Tutulungan ko ang Estate Lord na makuha ang 9 Dragons Diamond Body. Kahit ang 5 Divine Dragons ng pamilya ng Imperial ay hindi ka makakasakit sa iyo sa panahong iyon. Tunay na magagamit mo ang sukdulang kapangyarihan at mamumuno ng higit sa lahat. Pero hindi kaya magkakaroon ng interes ang panatiko sa pakikipaglaban na iyon sa kayamanang iyon. O itatapon na lang niya ito. Hahaha, nagbibiro ka siguro, Estate Lord. Panatiko lang sa pakikipaglaban si Elder Lord at hindi siya isang ganap na tanga. Paano niya nagawang itapon ang ganoong kayamanan? Siyempre ibabalik niya ito sa atin. At sa kakayahan ni Elder Lord, walang pagkakataon si Ethan na masira ang kayamanan. Makakaasa ka, Estate Lord. Nagtawanan sina Winford at Tenzin. Para bang wala silang kontrol sa mundo. Sa ibang bahagi ng lungsod, sina Rufus, Renden, at Benjo ay nagtipon sa isang liblib na lugar pagkalabas nila ng bulwagan. Nagpakita si Rufus ng wastong paggalang kay Benjo, Lola, ano ang nangyari sa Regent Estate? Maaari mo ba akong paliwanagan? Labis din itong ikinabahala ni Rendan. Alam nilang may binabalak ang Regent Estate, at sa itsura nito ay hindi maganda, ngunit hindi niya ito moari o moari. Bumantong hininga si Lola at umiling, Pavilion Lord Long, Abode Lord Graham, tayong tatlo ay nasa isang alyansa kaya magiging prangka ako. Kayong dalawa ang nasa pinakatuktok ng blacklist ni Tenzin. Ano? Gulat na gulat ang dalawa, ngunit may isa pang bagay na narinig mula kay Lola, isang kilalang tao kahit sa 7 bahay. Huminga ng malalim si Benjo at nagpatuloy, buong buhay ko nang nakikitungo ako sa mga bahay at mapapatunayan kung alam ko ang estilo ng bawat bahay na parang likod ng aking kamay. Balikan natin noong pagpasok pa lang natin sa bulwagan. Naniniwala ka ba simula nang magsalita si Winford tungkol sa mga Panginoon at nasasakupan, na hinahanap ka niya para sundan ka ng walang Tauros ng Regent Estate, tama ba? Hindi ba? Sabay na tanong ng dalawa. Umiling si Benjo, bumantong hininga, ang kanyang mga mata ay nakatutok,
iyon ay isang pagsubok sa pagsunod. Pagsunod. Tama. Ang tinatawag na Panginoon at nasasakupan na kaayusan ay sa katunayan, isang paraan upang panginunan ang masa. Sa madaling salita, upang husgahan ang pagsunod. Pagpasok pa lang namin sa bulwagan, naging malinaw na ito. Naningkit ang mga mata ni Benjo, malamig ang tono, masyadong mayabang si Tenzin at gusto lang niya ang mga sumusunod sa paligid niya. Kaya nang makita mo ang mga upo ang inihanda niya para sa iyo, inaasahan niyang uupo ka sa mga ito nang hindi sumisilip. Maaaring matalino si Pavilion Lord Long, ngunit para sa kanya, parang hindi ka sumunod sa kanya at inuna ka sa blacklist. Hindi kailanman iisipin ni Rufus na ganito pala ka-overpriced ang Regent Estate para ipilit ang kanyang kagustuhan kahit sa 7 bahay. Kumunat ang noo ni Renden habang tumatango bilang pagsang-ayon, naiintindihan ko na ngayon kung bakit sang-ayon si Lola sa kanyang mga intensyon. Ang lahat ng ito ay para gawing isa sa mga huling maalis ang Drifting Flowers edifice. Dapat ganoon nga. Tumangaw si Benjo, ngayong naniniwala na siyang kasama ni Ethan ang body route, at sinusunod ko siya sa buong palabas na ito. Sa kanyang paningin, ang Drifting Flowers edifice ay dapat nasa likod ng mga bahay ninyo na nasa blacklist. Kapatid na Graham, kailangan nating manatiling mapagbantay. Tumawa ng tuyo si Rufus. Tumangaw si Rendan. Ang inakala nilang magiging isang lihim na alyansa sa Drifting Flowers edifice upang magsagawa ng magkasanib na palihim na pag-atake, ngayon ay naging isang ganap at lantaran na pagsalakay. Bigla, ang pagiging taliba ay nagdulot ng mabigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Para bang ang mababangas na mata ng Regent Estate ay nakatuon sa kanilang dalawa. Ngunit kinailangan nilang humanga sa ginang ng bakal. Ang Drifting Flowers edifice ay muling nabuhay sa dating anyo kasabay ng pagbangon ni Lady of Steel. Para sa kanya, ang paglipat ng pangunahing prioridad ng Regent Estate mula sa kanila ay isang mahirap na gawain. Ang paglalagay sa dalawang ito sa unang linya ng putok. Alam ni Benjo ang kanilang iniisip at tinapik gamit ang kanyang tungkod na may ulo ng dragon, mga Panginoong may lupa, huwag ninyong isipin kahit isang segundo na kayo lang ang nahaharap sa kapahamakan ng Drifting Flowers edifice. Dahil kayo ang nangunguna, ligtas na ang Drifting Flowers edifice sa ngayon. Pero pareho lang tayo ng sitwasyon. Kung bumagsak ang isang bahay, sandali na lang ang magiging epekto ng pagkawasak ng dalawa pa. Yumuko ang dalawa bilang paggalang, matagal nang nasa isip ni Lola ang mas malawak na larawan. Nahihiya kami. Ngayong tayo ay mga kaalyado na sa tunay na kahulugan ng salita, dapat tayong bumuo ng isang plano upang pigilan ang kampanya ng Regent Estate. Nagsalita si Benjo sa isang mapanghamong tono, ang plano niyang gamitin ang Demon Purging Decree ay hindi para harapin ang demonyong si Ethan, kundi para samantalahin ang kaguluhan at lumunin ang 6 na bahay. Pero alam ko ang kanyang matinding interes kay Body Root at nabanggit ko ito, para lang isuko niya ang ideyang iyon. Gayunpaman, hindi ito magtatagal. Kapag napatay niya si Ethan at nakuha ang Body Root, ang Demon Purging Decree ay ibibigay pa rin. Pero hindi ba't ang pagkamatay ni Ethan ang tanging dahilan sa likod ng dekreto ng paglipol sa mga demonyo? Tanga! Tinapik ni Lola gamit ang kanyang tungkod, humina ang kanyang tono, ang Demon Purging Decree ay walang kinalaman kay Ethan mula pa sa simula. Isa lamang siyang dahilan. At ang dahilan na ito ay mananatiling balido kahit na mapatay niya si Ethan habang nakatago ang mga katotohanan. Kumbinsido ako na matagal nang nagpadala ng isang pangkat ang Regent Estate para harapin ang bata. At dahil tumutulong din ang unwanted controver na si Winford, ang masasabi ko lang ay ang pinakamasama. Tumangaw sina Rufus at Renden, ang kanilang mga puso ay nababalot ng kahihiyan. Ito ang ginang ng bakal, isang babaeng karapat-dapat sa kanyang titulo. Sa panahon ng matinding panganib, hindi siya nakabababa kahit kaunti sa isang lalaki. Bago ang nakatatandang ito, ang dalawang Panginoong may lupa ay mga batang nakikinig lamang sa kanyang mga utos. Ang kulang na lang sa Regent Estate ay ang pagtukoy sa limitasyon ng pamilyang imperial. Doon lamang nila ilalabas ang Demon Purging Decree ng walang pag-aalinlangan. At ang limitasyong ito ay walang iba kundi ang Rockland City. Nakatutok ang mga mata ni Benjo at sumigaw, hindi namin alam ang paninindigan ng pamilyang imperial sa Rockland City, kaya kailangan namin silang tulungan. Hindi namin maaaring hayaang bumagsak ang angka ng Larsen. Chinger, Peony,
Pumunta kayo at ipaalam kay Tenzin na ako, si Lord Long ng Pavilion, at si Lord Graham ng Abode ay may mga mahahalagang bagay na aasikasuhin sa ating mga bahay at kailangan na nating umalis. Kaagad. Yumuko ang dalawang tagapangasiwa. Humarap si Benjo sa mga Panginoon ng bahay, kailangan nating magmadali at tulungan ang Rockland City. Tiyak na may mga puwersa na ang kalaban. Sana makarating tayo sa tamang oras. Sentimo, Lola, hindi ba magkakasamang lilipat ang tatlong bahay? Sentimo, hindi natin kayang magpaliban. Pinutol agad ni Benjo ang kanilang pag-aatubili, matalinong tao si Winford at hindi natin may tatago ng matagal ang ating kooperasyon sa kanya. Mas makabubuting ihayag natin ito sa publiko at harapin sila ng harapan. Mapapatunayan din nito na tayo ay iisa at hindi dapat ipilit. Pagkasabi niya ng kanyang artiklo, lumipad palayo si Benjo. Nagkatinginan sina Rufus at Renden at tumawa ng marahan. Ang bait talaga ng Lady of Steel. Hindi makapagsalita ang dalawang House Lord. Ang tanging nagawa na lang nila ay sumunod sa kanya. Medyo matindi ang galit niya. At sa sandaling ito, tatlong figure ang lumapag sa isang bundok sa labas ng Rockland City. Hulaan mo kung sino ang bumalik. 188. Huminga ng malalim si Ethan at bumantong hininga habang tinatanaw ang Rockland City, lalo na ang Blackwind Mountain. Para sa kaligtasan ng angkan ng Larsen, ang kanilang Katie wala ay umalis para sa isang 2 taong paglalakbay. Kumusta na kaya sila? Ang Wraith Art ni Matandang Pang ay isang tagumpay o kamatayan. Napuno ng mga iniisip si Ethan habang papalapit siya. Hindi niya namalayan kung kailan naging ganito kahalaga sa kanya ang angkan ng Larsen. Elder Lord, hindi mo naman hinihila ang binti ko, di ba? Talagang kinansela na ng Regent Estate ang Demon Purging Decree. Abala si Vicious Pilking hanggang sa Rockland City. Pinilit ni Jigo na ngumiti. Ilang daang beses na siyang tinanong ng lalaking ito pero kahit anong paliwanag niya, babalik pa rin siya para magtanong, paulit-ulit, na nakakainis. Napatingin siya kay Vicious Pilking at umungol, bata, ang tagal mo na pero kinukulit mo pa rin ako na parang Commodore na. Ito na ang huling pagkakataon na sasabihin ko sa iyo, kusang loob akong sumunod sa iyo, hindi dahil nag-issue ang Regent Estate ng Demand Purging Decree. Kahit papaano, hindi bago ako umalis. Kapag tinanong mo pa ako ng isa, tanga, pupunitin ko ang bibig mo. Napaigtad si Vicious Pilking sa takot. Nanatili siyang tahimik ngunit binalot pa rin siya ng pag-aalala. Nalaman din ni Ethan ang kaakibat ng Demon Purging Decree nitong nakaraang 2 linggo at ramdam niya ang paghihirap ng Vicious Pilking. Ang mga eksperto sa Radiant Stage ang sukdulang kapangyarihan ng kahit anong bahay, at ang tanging paraan para magamit sila ay sa pamamagitan ng isang Demon Purging Decree. Sigurado si Ethan na hindi dumating si Jigo dahil doon, at imposibleng magsinungaling sa kanya. Ang panatikong ito sa pakikipaglaban ay talagang pumunta lang para magnakaw ng mga pamamaraan ng paglilinang. O sa sandaling makita sila ng matanda, lalaban si Ethan sa halip na hayaang mabihag. Elder yan, relax ka lang. Kahit na mailabas ang Demon Purging Decree, hindi pa rin ito malapit. Magkakaroon pa rin tayo ng oras para maghanda. Ngumiti si Ethan. Biglang kumalat ang alon mula sa Rockland City. Wala pa ring pakialam si Vicious Pilking, ngunit naramdaman ito ng 2 pa, Radiant Stage. Naging mas madilim ang tono ng kanilang mga mukha. Lalo na si Ethan, talaga bang may bisa ang Demon Purging Decree? Masyadong biglaan ang lahat. Siya at ang mga elder ay may mga paraan para protektahan ang kanilang mga sarili, ngunit ang Larsen clan ay walang kapangyarihan. Tumanggaw si Ethan kay Jigo, na naghanap gamit ang kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng takip ng pandaman ng kaluluwa ni Jigo, inilabas ni Ethan ang kanyang sarili. Dahil dito, ang discerning field ni Long lang ang mapapansin ng kabilang panig habang nakatago pa rin ang kay Ethan. Magbibigay ito sa kanya ng magandang pagkakataon na maglagay ng mga patibong kung ang kalaban ay isang kaaway. Sa anumang oras at lugar, itinago ni Ethan ang kanyang mga baraha upang gumawa ng nakamamatay na pag-atake sa sinumang susunod sa kanya. Kinailangan ni Jigo na humanga kay Ethan sa kanyang pag-uugali. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang batang ganito kamapagbantay.
Bagamat mahilig sa pakikipaglaban si Jigo, si Ethan naman ay isang sociopath na may mataas na kakayahan, na laging nasa isip ang pagpatay. Ngunit iyon ay nagmula sa palaging nakakaharap ni Ethan ang mahihirap na kalaban. Sa huli, nakatayo pa rin si Ethan habang ang lahat ng iba pa sa paligid niya ay nakahandusay na patay. At dahil ang unang pumasok sa isip ni Ethan ay ang pagpatay, kinailangan nilang magpakita ng kaunting kawalan ng pagpapasya at ang kanilang mga buhay ay nasayang. Palihim na pumirma si Jigo, na lalong nagpahalaga kay Ethan. 3 eksperto sa Radiant Stage. Kumunat ang noo ni Jigo. Tumanggaw si Ethan, 2 sa ikatlong patong at 1 sa ika-4. Hindi pa kasama rito, maraming eksperto sa Profound Heaven ang nandito. Teka, nandyan din ang 2 iyon. Biglang natawa si Ethan, alam kong mga basura sila, pero wala pa akong magandang dahilan sa ngayon. Pero sa pagkakataong ito, humph. Pinagmasdan ni Ethan ang Blackwind Mountain sa di kalayuan. Isang sulyap lang ay sapat na para ipakita na aktibo na ang array na kanyang inilagay, na nagpapagaan sa kanyang pag-aalala. Nasa Blackwind Mountain pa rin. Sige, hindi basta-basta na lang susuko ang Larsen clan. Dahil lang sa hindi nila makita ang mga array, masasabi kong kasing husay lang ito ng isang Regent Estate. Kahit ang isang Radiant Stage ay mahihirapan din. Sinuyod din ni Jigo ang Blackwind Mountain. Nang marinig ni Vicious Pilking ang tungkol sa mga eksperto sa Radiant Stage na sangkot, agad siyang nagsalita, 3 eksperto sa Radiant Stage ng sabay-sabay. Ito siguro ang Demon Purging Decree. Elder yan, tumigil ka na sa pagrereklamo. Walang kinalaman dito ang Demon Purging Decree. Nakita ni Ethan ang hysterical na pag-aalala ni Vicious Pilking at umiling, aatake na sana sila bago pa man ma-activate ang mga array kung idineklara ang Demon Purging Decree. Pero tingnan mo sila, naghihintay pa rin sila ng utos. Pero bakit pa kasama ang mga eksperto sa Radiant Stage kung hindi dahil sa Demon Purging Decree? Dahil sa akin. Tinitigan siya ni Ethan, para masigurong mananatili akong patay, naglagay sila ng bitag. Isinaalang-alang ang lahat, kasama na ang intervention ng Veiled Dragon Pavilion. Masasabi kong sigurado na kapag nakatapak ako sa Rockland City, kukunin ng 3 eksperto ng Radiant Stage na iyon ang buhay ko. Gayunpaman. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang humarap si Ethan kay Jigo, hindi nila kailanman mahuhulaan na mayroon pa akong Radiant Stage expert sa aking panig, at isang 6th-layer body cultivator pa. Hahaha, kapag nandito ako, hindi kayang agawin ng mga tuta na ito kahit isang hibla ng buhok mo. Tumawa si Jigo at itinaas ang baba. Nakataas ang kilay, masamang sinabi ni Ethan, bakit ka tumigil dyan? Elder Lord, madali lang yan para sa iyo. Nag-isip ng mabuti si Jigo, at ang kanyang mga mata ay naging mabangis, kung gayon ay papatayin ko na lang ang aking sarili at ilalagay sila sa kanilang lugar. Sentimo, hindi. Sentimo, ngumiti si Ethan. Naguluhan si Jigo, hindi ba nagtitiwala si Katie wala Kindstone sa lakas ko? Humph, kalimutan mo na ang mga mahihinang ito, kung kahit isang Radiant Stage expert sa layer ko ay hindi kayang tumanggap ng 3 tama mula sa akin. Malakas ang tono ng boses ni Jigo, ngunit hindi malinaw kung dahil sa kumpiyansa o labis na kumpiyansa. Gayunpaman, pareho pa rin ang ngiti ni Ethan, paano kung gusto ko ring patayin sila ni Elder Lord? Iyon. Kumunat ang noo ni Jigo habang inaayos ang kanyang balba sa alanganin na sitwasyon. Madali lang pumatay sa mga mas mahihina kaysa sa kanya, pero ibang usapan na ang gawin din ito para sa mga nasa parehong yugto. Kung ihahalin tulad sa labanan sa Rockland City, mas malakas ang pangatlo at panglimang Elder ng Veiled Dragon Pavilion kaysa sa mga Elder ng Hell Valley. Pero hindi nila kayang patayin siya kahit anong pilit nila. Lahat ng ito ay dahil sa mga pukano ni Ethan, na sinamantala ang kapabayaan ng kalaban, kaya niya napatay ang 2 Elder. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na nagkagulo ang Veiled Dragon Pavilion noon. Nang hindi sila mapatay ng isang mas malakas, tumayo si Ethan at ginawa ang isang imposibleng gawa habang nasa 2 yugto sa ibaba. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. At ngayon, nahihirapan si Jigo na sagutin ang kahilingan ni Ethan.
Nakangiting parang demonyo, ang mga mata ni Ethan ay nakatuon sa kanya, Elder Lord, parang naaalala kung ikaw pa rin ang panauhin ng Regent Estate na Venerable. Ah, Katie wala Kindstone, totoo ang mga intensyon ko. Magpapaliwanag na sana si Jigo ng kanyang katapatan nang maintindihan niya ang palihim na ibig sabihin ni Ethan. Tama. Wala pang nakakaalam na nakatayo ka kasama ang angkan ng Larsen, kaya lumapit si Ethan sa tainga ni Jigo, na paminsan-minsan ay tumatango. Pagkatapos magpaliwanag, binigyang diin ni Ethan, tandaan, huwag kayong maglakad-lakad kapag nasa loob na. Sampelan sila ng ilang beses at sabihin sa kanila na kabkuban ang bundok. Nakuha ko. Ang tagal ko na simula ng huli kong gampanan ang papel na ito. Hahaha. Dumiretso si Jigo patungong Rockland City. Ngumisi si Ethan, hindi pinansin ang ekspresyon ng mukha ni Vicious Pilking, hihihi, kapag naghahanap ng magnanakaw, ang kalidad ang laging mas gusto. At ang mga natagpuan mo ay ilan sa mga hindi ko na mahintay na maitapon. Walang ideya si Vicious Pilking kung ano ang pinagkakaguluhan niya habang hinihila siya ni Ethan papunta sa Blackwind Mountain. Elder yan, isasama kita para makita ang angkan. Kumislap ang mga mata ni Vicious Pilking at tumango. Sa wakas ay oras na para makita ang maalamat na angkan. Samantala, sa manor ng Wren clan sa Rockland City. Ang mga mababang uri ng Maniokis na binanggit ni Ethan, sina Reger at Orvin Collins, ay nakaupo sa isang maliit na silid at may masamang tingin. Humph! Impyerno na ang Wren clan, at impyerno na rin ang Hell Valley. Matagal na tayong tumatakbo sa Blackwind Mountain at gumuhit pa tayo ng mapa para sa kanila. Hindi natin kasalanan na hindi nila makita ang mga nagbabantay, pero ngayon, tahimik lang sila. Bulyo ni Orvan. Bamantong hininga si Reger, napakagaling ni Ethan na mag-set up ng mga guardian array bago umalis. Pero ang songgit na Andrea na yun ay masyadong paranoid, hindi nakikipag-ugnayan ng matagal sa mga tagalabas. Kailangan nating maging traidor kung gusto natin itong atakihin. Haha, wala nang silbi ang mapa natin ngayon dahil naka-assemble na ang mga guarding array. Hindi nakakapagtaka na hindi tayo pinapansin ng lahat. Humph, siguro tinuruan na siya ni Ethan bago umalis. Sinasakal ng babaeng yun lahat ng sinasabi ni Ethan. Sa sobrang loyal niya, muntik na niya siyang itulak sa posisyon bilang pinuno ng angkan ng Larsen. Galit na sabi ni Orvin, namumula ang mga mata sa selos. Sabihin mo nga sa akin ama, hindi ba, si Orvin, ang Grand Young Master ng Collins Manor, ay mas magaling pa sa taong iyon? Bakit hindi ako tiningnan ni Andrea simula nang dumating si Ethan? 2 taon na siyang wala, pero araw-araw na itong hinahanap sa pamamagitan ng pagtingin sa direksyon na iniiwan niya. Wala man lang akong nababanggit tungkol sa mga bantay. Lalong pinagsisihan ni Reger ang nakita niyang pagrereklamo ng kanyang anak. Tunay na henyo si Ethan, hinahangaan maging ng 7 bahay. Matagal na sana niyang ibinigay ang kanyang anak na babae kay Ethan kung mayroon lang siyang isa. Nasa 9 na patong ng chi condensation ang anak ko, wala pa siyang kahit kaunting karunungan. Umiling si Reger nang biglang sumingit si Rowena, gusto ka raw makita ng mga elder. Sumama ka sa akin. Gulat na gulat, ang mag-amang Collins ay naging masaya sa pag-aakalang makakatagpo nila ang mga nakatataas sa Hell Valley. Malapit na ang kanilang pag-angat. 189. Sinundan ng mag-ama ng angkan ng Collins si Rowena papasok sa sala ng manor ng Wren. Sumenya si Rowena na huminto sila habang magalang na yumuko, nakatatanda, narito na ang mag-ama ng angkan ng Collins. Papasukin mo sila. Ang malamig na boses ay nagpanginig sa mag-ama, habang sumusundo kay Rowena ng may tapang na parang daga. Malapit na nilang makilala ang isang lalaking may malaking kapangyarihan sa 7 bahay, isang dakilang eksperto sa malalim na langit. Isang salita lang mula sa kanya ay magpapabaliw sa kanilang mga ulo. Pagpasok pa lang nila sa pinto ay bumagsak na ang kanilang mga tuhod sa sahig, kasunod ang kanilang mga ulo, pagbati, nakatatanda. Ako si Reger, pinuno ng angkan ng Collins at siya ang aking anak. Hindi napigilan ni Rowena ang pagkunot ng noo. Dati niyang iniisip si Orvin ay isang kilalang lalaking may katapangan at pagmamalaki. Para lamang matuklasan na wala itong kahit isang buto sa kanyang likod.
Siya ang nangunguna sa kanila, ngunit, sa halip na hayaan siyang gumawa ng sarili niyang kilos ng paggalang, sila ang pumutol sa harap niya. Isa pa, halos walang sino man sa Titans ang hindi lumuhad nang makilala ang isang matanda mula sa pitong bahay. Ngunit ang kaduwagan na ito ang nagdala sa kanila sa isang panibagong antas ng kawalang hiyaan na hindi pa niya nakikita noon, na naging dahilan ng kanyang paghamak, bulag siguro ako para magustuhan kita. Pareho ang nararamdaman ng mga lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa mga upuang nasa kabilang panig, at mas lalong lumala ang pagtingin nila sa kanila. Hahaha, marunong pumili ng kakampi ang pares na ito. Ang boses sa kanilang kaliwa ay nagpatingin sa mag-ama ng angkan ng Collins. Hindi lang ba iisang elder ng Hell Valley ang dumating sa pagkakataong ito? Ang nakita nila ay isang matandang lalaki na may asul na buhok na tumatango sa kanila. Siya ay nanunuya, nasisiyahan, at ang pagkislap ng kanyang mga mata ay nagbigay sa mag-amang lalaki ng kakaibang pakiramdam. Reynold yan, kung sa tingin mo ay may kakayahan sila, bakit hindi mo sila isama sa pangangalaga ni Pilking Hall? Pang-aasar ng lalaki sa gitna. Kinamayan ni Reynold ang kanyang kamay at tumawa, Luisio, hindi ba't medyo bastos na itulak ang mga lalaking ito na pumunta sa Hell Valley? Kahit sa isang mababang uri tulad ng sa kanila, dapat bigyan ng papuri kung saan ito nararapat at ibigay sa iyong pangangalaga. Kapag iwinawagayway ng isang aso ang buntot nito, dapat itong bigyan ng 1 libra ng laman ng isang amo, hindi ba? Ano ba ang ginagawa ninyong pagsasayang ng oras sa mga hanggal na ito? Tanungin ninyo kung bakit kami nandito at simulan na natin. Ang mga mensahe ng mga Panginoon ng sambahayan ay maaaring dumating anumang araw ngayon. Ang bastos na boses ay nagmula sa kanan ng dalawa sa pagkakataong ito. Maingat silang lumingon at nakita ang isang matipunong lalaking may balbas, nakasuot ng asul na damit at may kahangahangang anyo. Isa na namang eksperto sa malalim na langit. Hahaha, anong gumapang sa puwet mo at namatay? Nakangiting sabi ni Louis sa kanya, Yulong, sa 3 bahay natin, ang sama ng loob ni Mary Woods kay Ethan ang pinakamaliit. Kaya kumalma ka lang. Siguro naayos na si Ethan at wala na tayong gagawing pag-atake. Bawal pa rin tayo rito. Naintindihan ng dalawa pa ang ibig niyang sabihin at nanginginig na tumango. Matagal nang pinagpapawisan ng husto ang dalawang mula sa angkan ng Collins. Ano ba ang problema sa mundong ito? Bakit 3 sa 7 maharlikang bahay ang nandito? Naaalala ko lang ang panunumpa ko ng katapatan sa Hell Valley, hindi sa 3 sa kanila. Ganoon na ba tayo kainit na kalakal para pag-agawan nila tayo? Hahaha, parang. Ethan. Pumunta sila rito para maghiganti. Nagngalit si Reger, at lalong nag-aalab ang galit niya kay Ethan. Sa liblib na lugar na ito, siya na ang humawak sa impormasyon ng angkan ng Larsen, habang ang mag-ama ay nanatiling walang alam tungkol sa mga kalokohan ni Ethan sa labas ng mundo. Matalino siya para hulaan kung saan tinusok ni Ethan ang ilong niya kung saan hindi dapat para magkaroon pa ng 2 pang bahay sa buntot niya. Hindi ba't sapat na malinaw na gusto niyang pahirapan ang 2 ito? Hindi ba't may iba ka pang nasaktan sa halip na ang 7 bahay? Ang orihinal na plano ay makipagtulungan mula sa kadiliman kasama ang angkan ng araw para sa Hell Valley at lipulin ang angkan ng Larsen, at ibigay ang Rockland City bilang isang malugod na regalo. Ngunit ang plano ay nauwi sa wala ng saysay ng ang Hell Valley ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ang Secret Pearl Order ng pamilyang imperial ay maaaring mapunta sa impyerno kahit gaano pa ako kamahal. Ang 8 bahay ay ang angkan ng Larsen, hindi ang angkan ng Collins ko. Bakit ko naman ibibigay ang buhay ko para sa kanila? Ngunit ang pagdating ni Pilking Hall at Mary Woods ay nagsabi sa kanya na ang kanilang pagkamuhi sa angkan ng Larsen ay hindi mas mababa kaysa sa Hell Valley. Bakit pa kaya maglalakbay ng libu-libong milya ang 2 malalaking bahay papuntang Rockland City, kahit na ipinagbawal na ng pamilya ng imperyo ang lugar na ito? Sa madaling salita, ang galit ng isang bahay ay naging puot ng 3 bahay. Maaaring napigilan ng pagbenta sa angkan ng Larsen ang galit ng isang sambahayan, ngunit kapag 3 na sila, kahit masunog ang angkan ng Larsen, ang natitirang galit ng 2 pang sambahayan ay mapupunta sa mag-ama. Tutal, minsan naman silang bahagi ng angkan ng Larsen, hindi ba? Malapit nang umiyak si Reger.
Si Ethan ay isang henyo para pukawin ang tatlong pugad ng putakti. Ano ba ang ginawa mo para masaktan ang tatlong bahay sa loob lamang ng 2 taon? Hindi alam ng tatlong matatanda ang sakit at kalungkutan na bumabagabag sa kawawang mag-ama, kahit hindi nila ito pinansin. Humigop si Luisio ng kanyang tsaa at sumigaw, "Reger, simulan mo sa pagkukwento tungkol sa mga ekspertong nagtatago sa angkan ng Larsen." Sandali na nawala ng malay si Reger sa Yumoko, halos magyakapan na sila at magmakaawa. Kung tungkol naman sa gantimpala sa kanyang kabutihan, matagal na itong nakalimutan. Mga matatanda, ang angkan ng Larsen ay isang pangalawang uri ng angkan sa pinakamahusay na paraan. Tanging ang dakilang matatanda na si Yuntay lamang ang isang eksperto sa malalim na langit, isa na umunlad 2 taon na ang nakalilipas. Kung tungkol naman sa kanyang inaanak na si Yana, at kay Kapitan Peyton, silang lahat ay nasa bone tempering stage. Habang ang mga ulila ng angkan ng Larsen, sina Dexter at Andrea ay mas mahina pa. Ang iba ay walang kabuluhan, hindi napapansin ng mga matatanda. Mabilis na nagsalita si Reger, paminsan-minsan ay humihinto, hinahayaan si Orvan na sumali sa paliwanag. Ibinuhos nila ang lahat ng nangyari sa angkan ng Larsen sa nakalipas na 2 taon. Medyo nailang na tiningnan ng tatlong matanda ang dalawa. Nakakita na silang lahat ng mga Meniokis pero kahit kailan ay hindi pa sila nakaranas ng isang taong kasing walang kwentang tulad ng dalawang ito. Paano nila nanatili ang kanilang katayuan bilang basalyong angkan? Iyon lang. Hindi na namin kailangang malaman kung anong mga bulaklak ang itinanim mo sa bundok. Kinamot ang ilong ni Luis at sinabi, "Paano naman ang 4 na hanay? Alam mo ba kung paano sila papatayin, o kung paano sila iiwasan?" Inihanda na sila ni Ethan bago siya umalis. Wala tayong alam tungkol sa kanila. Pagkatapos lang natin ipagkanulo ang angkan ng Larsen, saka lang natin nalaman ang tungkol sa mga array. Maniwala kayo sa akin, mga matatanda. Sige, naniniwala kami sayo. Sa takot ni Reger, sinenyasan siya ni Luis na huminto. Paanong hindi maniniwala ang tatlong matatanda sa mga ganitong dedikadong traidor? Tumango ang mga matatanda. Mayroon silang payak na kaalaman tungkol sa angkan ng mga Larsen kaya wala nang saysay na magtanong pa. Ang pag-alam kung paano nagtatanim ng mga bulaklak ang dalawa sa likod ng bundok o nagbabantay sa mga palikuran ng maraming araw ay malamang tiyak na hindi magbubunyag ng isang makabagong sikreto. Naisip nila. Nangaayain na sana nilang umalis ang dalawa, biglang pumasok ang tatlong lalaki at nagulat ang mga elder at nagmadaling yumuko, pagbati sa tatlong kagalang-galang. Ano? Mga kagalang-galang. Hindi ba't eksperto iyan sa Radiant Stage? Hinihingal na ibinaba ni Reger ang kanyang ulo. Sa sobrang gulat niya ay muntik na siyang atakihin sa puso. Hindi niya kailanman naisip na magkakaroon ng isa rito, lalo na't hindi niya makikita ng personal. Ang tanging nakita nila ay ang Jade Flute Divine Sword, si Levi Fang. Sinusundan ng lalaking iyon ang ikatlong prinsipe, at malinaw na wala siyang masamang intensyon sa kanila. Bagamat ang tatlong kagalang-galang na ito ay hindi magiging ganoon kamapagparaya, napapatayin sila ng biglaan kung gugustuhin nila. Hindi nang inig sa takot ang dalawa sa harap ng mga matatanda, bagkus ay agad na silang nakatayo. Walang pakialam ang mga kagalang-galang sa mga langgam, at nakatuon ang kanilang mga mata sa mga matatanda. May natukoy kaming tatlong lalaki sa labas ng Rockland City. Isang bone tempering stage, isang profound heaven stage at isang ika-6 na patong ng mga eksperto sa Radiant Stage. Nagsalita ang isang kagalang-galang. Nabigla ang mga matatanda. Bakit naman pupunta rito ang isang ekspertong tulad niya? Kaibigan ba siya o kaaway? Ano ba yan? Papunta na sa atin ang Radiant Stage expert. Sigaw ng isang venerable. Lahat ay nasa bingit ng takot ngayon, kahit ang mga matatanda ay pinagpapawisan. Ang isang eksperto sa Profound Heaven ay walang pinagkaiba sa isang langgam sa harap ng isang ika-6 na layer ng Radiant Stage. Nakatitig ang tatlong kagalang-galang sa labas ng patio. Napakabigat ng atmosfera, walang hiningang naririnig at lumakas ang hangin. Si Reger at ang kanyang anak ay gumagapang sa lupa na nanginginig na parang dahon. Kung lahat ng eksperto rito ay lalaban sa bagong dating, wala silang pagkakataong mabuhay. Boom!
Nakakagulat, si Mad Dipper, Jigo, ay sumugod sa bakuran ng Ren Clan na nagpaulan ng alikabok. Nang tumilapon ito, ang kanyang nagngangalit na mukha ay nakakatakot. H, hindi ba ikaw? Nakilala siya ng isang kagalang-galang at itinuro ang isang nanginginig na daliri. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magpatuloy dahil sinampal siya ni Jigo ng walang pakundangan. Nakayuko ang kagalang-galang habang sumisigaw si Jigo, "Mga hanggal, bakit hindi pa kayo umaatake?" Natulala ang iba. Hindi dahil sa malakas na boses ni Jigo, kundi sa biglaang pagsampal niya. Sino ang lalaking ito para sampelan ang isang mataas at makapangyarihang eksperto sa Radiant Stage, isang kagalang-galang? Paralisado si Reger at ang kanyang anak. Isang araw na puno ng pangyayari ang araw na ito para sa kanila, kung tutuusin. Sa loob lamang ng 15 minuto, may isa na mas malakas kaysa sa isa pa na sumusulpot. Nagtapos ang lahat sa pagdating ng isang eksperto sa Radiant Stage na sumasample sa katangahan ng isang pitong bahay. 190. Lahat ay nakatayong hindi gumagalaw na parang mga estatwa, hindi humihinga, at nakanganga ang bibig. Nanginginig ang sinampal na kagalang-galang sa kahinawakan ng namamagang mukha nito. Sa kabila ng galit na nag-uumapo sa kanyang mga ugat, pinili niya lamang na magbigay ng isang mapang-ipong titig. Ay, ikaw pala ang panauhing kagalang-galang mula sa Regent Estate, Mad Dipper Jigo. Bakit ka nandito? Hindi ba't pinili ng Regent Estate na huwag makialam dito? Higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito? Napasinghap ang iba, habang si Reger at ang kanyang anak ay natigilan. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang maglakas loob na maglaho, taga-Regent Estate siya, ang pinuno ng 7 bahay. Pero bakit naman magiging interesado ang Regent Estate sa lungsod na ito na malayo sa kanayunan? Huwag mong sabihin. Tinapakan ng galit na si Ethan ang paa ng Regent Estate. Nahihilo si Reger. Ang maruming alangas-ngas na iyon ay walang iba kundi gulo. Higit pa ito sa pagkamatay ko, mabubuwag ang buong angkan ko. Bigla niyang naisip na kahit hindi niya ibinenta ang Larsen clan, malabo man o madali ay mapapatalsik sila ni Ethan. 2 taon ng pagsusumikap at mga pukana ay nasayang lang. Siyempre, maangas na sagot ni Jigo, ang lakas ng loob mong tanungin ako. Kung hindi ka lang nakatayo at nakatikip ang mga kamay sa pantalon mo, hindi sana palihim na nakalusot si Ethan sa hanay na yan na kahit ang kaluluwa ko ay hindi kayang pasukin. Ano, nakatakas si Ethan mula sa 6 na eksperto ng Profound Heaven at ikaw. Sinasabi mong bumalik na siya. Bakit hindi natin napansin? Sigaw ng isa pang kagalang-galang. Tinitigan siya ni Jigo, bago binigyan ng malakas na sampal, "Tumahimik ka, baka isipin ng mga tao na tanga ka." Sa sobrang gulat nila ay hindi na sila makapagsalita pa. Gaya ng sabi-sabi, si Elder Lord ay isang Mad Dipper at mas matindi ang kanyang ugali. Lalo na ngayon na ang isang bone-tempering cultivator na tulad ni Ethan ay nakalusot sa kanyang mga daliri. Ang pagbuka ng bibig ngayon ay magiging target lamang ang isang tao. At ituro mo pa ang kanyang pagkabigo. Kaya pala nasample ka. Gayunpaman, ang hindi nila inisip ay ang lahat ng ito ay bahagi ng tusong plano ni Ethan. Kung titingnan mula sa ibang anggulo, ang biglaang pagdating ni Jigo sa Rockland City ay puno ng mga babala. Kung isasantabi ang katotohanang nakalusot si Ethan sa isang 6th-layer Radiant Stage expert tulad ni Jigo at bumalik sa Blackwind Mountain, hindi man lang siya naramdaman ng 3 Radiant Stage expert. Malinaw na may kakaiba rito. Sa kabila ng lahat ng malinaw na pagkakamali, ang pagbuga ni Jigo ng kanyang hinala ay nagpaalis sa kanilang isipan. Nauwi ito sa pag-unawa sa mga salita ni Jigo. Sa ganitong paraan, nahikayat ni Ethan na sundan silang lahat ni Jigo papasok sa kanyang patibong. Bawat may kakayahang tao ay dapat sumunod sa akin at atakihin ang bundok na iyon. Tahol ni Jigo habang pinagmamasdan ito ng kanyang malamig na mga mata. Nagatubili ang 3 kagalang-galang na may nakasimangot na noo, "Elder Lord, wala pa tayong natatanggap na balita mula sa mga House Lord. Hindi natin maaaring. Tumigil ka nga. Bakit kanila pinapunta rito kung hindi naman para sunduin ang walang hiya na angkan ng Larsen na yan?" At binigyang diin ni Jigo gamit ang isa pang malakas na sampal, "Nandito na ako, kaya bakit ka pa nag-aalangan?"
Sinabi ko na sa iyo na salakayin ang bundok na iyon. Gawin mo, at makakamit mo ang gantimpala para dito. Huwag. Sumanghal ng 2 beses si Jigo para sa sapat na kapalit at lumipad patungo sa Blackwind Mountain. Nagtinginan ng 3 sinampal na mga kagalang-galang sa isa't isa ng may pagtataka. Sa wakas ay nagngalit sila ng kanilang mga ngipin at sumunod. Ang kanilang pag-iingat ay tungkol sa paggamit ng Regent Estate sa 3 bahay upang subukan ang limitasyon ng pamilya ng imperial. Kaya, nagpadala ang Regent Estate ng 2 sa kanilang mga nakatatanda upang patayin si Ethan at wala ni isa sa kanilang mga tauhan sa Rockland City. Para na rin nilang sinasabing, wala silang kinalaman dito kung sakaling mawasak ito. Kaya, ang 3 kagalang-galang ay naghihintay sa utos ng kanilang mga Panginoon sa bahay. Ngunit ngayon, dumating si Jigo, na kumakatawan sa Regent Estate. Dahil nang ahas siyang umatake, kailangan nilang sumunod. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang Regent Estate ang manggenguna sa pagsalakay. Parang isang matibay na plano ito para sa 3. Dahil ang mga benepisyo lamang ng kanilang bahay ang nasa isip nila, pinili nilang isantabi ang lahat ng mga pagkakaiba. Halimbawa, malinaw na may 2 pang taong naramdaman sila kasama si Jigo dati. May mga tanong sila tulad ng, sino sila? At kung hinabol niya si Ethan hanggang dito, bakit isa sa kanila ang nasa yugto ng bone tempering? Gayunpaman, pinili nilang baliwalain ang lahat ng mahahalaga at halatang isyong ito. O masangkop na sabihin, hindi sila kailanman magsasalita kahit na maalala pa nila. Tutal, nakakapresko ba ang mga sampal ni Jigo kaya gusto pa nila ng higit? Sa ganitong paraan, ang 3 duwag na kagalang-galang ay nakasakay sa mabatong barko ni Jigo. Sa panig ng 3 matatanda, tanging mapait na tawa lang ang nagawa nila at sumunod din. Ngayong sumama na sa unahan ang kanilang mga kagalang-galang, wala na silang dahilan para hindi gawin iyon. 3 tao na lang ang natira, ang mag-ama ng angkan ng Collins, pati na rin si Rowena. Bumantong hininga si Reger habang sinusundan ang mga ekspertong lumilipad palayo, ngayon ay iminulat ko ang aking mga mata. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming eksperto sa Radiant Stage sa iisang lugar, at kahit isang venerable mula sa dakilang Regent Estate ay narito. Isa na mas malakas kaysa sa nauna. Kahit ang 3 elder na Profound Heaven ay walang iba kundi mga langgam sa harap ng 4 na eksperto. Humph, tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Sino yung nanginginig sa takot kanina? Ipinahayag ni Rowena ang kanyang paghamak. Nina si Orban, kapatid na Rowena, ang angkan ng Collins ay palaging may mabuting relasyon sa angkan ng Ren. Bakit bigla kayong naging galit sa aking ama? Humph, hindi ka rin naiiba. Napakawalang hiya. Ikaw. Nagliliyab ang mukha ni Orban sa galit, maputi ang mga buko-buko niya. Halata na hindi niya mapigilan ang galit at gusto niyang sirain ang dating diyosa niya. Ngunit isang biglaang tunog ang nagpabatid sa pagdating ng Ren Clan Head. Ibinaling niya ang kanyang atensyon mula sa malaking butas na gawa sa landing ni Jigo patungo sa bakanteng bakuran, anong nangyari? Nasaan ang mga matatanda? Pinili ni Rowena na huwag pansinin si Oren at ipinaliwanag kay Ren Clan Head ang nangyari. Hinawakan ng Ren Clan Head si Rowena at pinabilis ang paghakbang, Rowena, pupunta tayo sa Blackwind Mountain. Para saan? Natigilan si Rowena. Hanggal na babae, syempre para i-cheer ang mga matatanda at mga kagalang-galang. Tumawa ang Ren Clan Head, tandaan mo, kung gusto mong mapansin ka ng kahit sino sa kanila, kailangan mong magpakitang gilas. Tinaasan ni Reger ang isang kilay at hinaila rin ang kanyang anak. Tayo ba ay? Parang. Ang angkan ng Ren ang nang ibabaw sa ating lahat dahil mayroon silang kamag-anak sa Hell Valley. Dahil 3 elder at 4 na house venerables ang naglalaban dito, ito ang pinakamagandang pagkakataon natin para makipag-ugnayan sa isa sa kanila. Ang angkan ng Ren ay may suporta ng Hell Valley at, sino ang nakakaalam, baka makuha natin ang Regent Estate bilang sponsor. Makikita natin kung gaano sila kitiga sa harap natin. Tumanggaw si Orban ng mariin, tama po kayo. Maglalakas loob ba ang babaeng yan na maliitin ako? Pakiramdam ni Orban ay napupuno siya ng pagnanais na lumaban, naglagay ng mas maraming lakas sa kanyang mga binti at tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kanyang ama.
Nakahinga ng maluwag si Reger nang makita siya, malaki na ang anak ko. Sa ganitong paraan, nalampasan ng dalawang angkan ang paghalik sa puwet ng apat na bahay. Natatakot sila na baka maaga ng iba ang mga taga-suporta nila. Sa loob ng bulwagan ng Blackwind Mountain, isang maputlang Andrea ang nakaupo nang nakakross ang mga paa. Nagtrabaho siya ng husto sa kanyang cultivation noong nakaraang 2 taon ngunit isa pa rin siyang pitchy condensation cultivator. Mabigat na pasanin para sa isang tao ang paghawak ng 4 na malalaking hanay araw-araw. Katabi niya si Yuntay, pati na rin si Kapitan Peyton at ilan pang iba. Nang makita ang kanilang karaniwang malusog at masiglang batang Binibini na ngayon ay mukhang pagod na pagod, ramdam nila ang sakit. Binibining Binibini, magpahinga ka muna. Isang buwan na silang nakarating sa Rockland City at hindi pa rin umaatake. Hindi dapat magkaroon ng problema kung magpapahinga ka muna. Napuno ng itim na enerhiya ang mukha ni Kapitan Peyton habang lumalabas ang kanyang aura nang hindi niya namamalayan. Gayunpaman, kahit na ganoon, namumuo ang mga luha sa kanyang mabangis na mga mata. Bahagyang nakangiti, tila namumutla ang mga labi ni Andrea, ngunit ang kanyang ngiti ay laging maliwanag. Si Sister Yale ay masipag pa rin sa pag-scout, di ba? Ang kalaban ay mayroong hindi bababa sa 3 eksperto sa Profound Heaven, kasama ang mas malalakas na tao sa kanila. Lahat ng ating pagtatangka na malaman ang higit pa tungkol sa kanilang panig ay napatunayang walang resulta. Natatakot ako na kung pipiliin nilang umatake, maaaring wala na tayong oras para buhayin ang array. Girl, hindi mo na kayang ituloy pa ito ng matagal. Bumantong hininga si Yuntay, kasalanan ko ang lahat ng ito kung bakit ako walang magawa at hinayaan kang magdusa ng ganito. Ang pag-ako ng depensa ng isang babae sa isang angkan kapag may dumating na sakuna ay nagpapaisip sa akin kung gaano kawalang silbi ang Grand Elder na ito. Tio Yale, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kayo ni Kapitan Peyton, kasama si Ate Yale, ay walang pagod na nagtrabaho para umunlad ang angkan ng Larsen. Wala akong magawa para matulungan ka hanggang ngayon. Kaya hayaan mo akong gawin ito para sa ating angkan. Ang angkan ng Larsen ang aking tahanan, at bahagi ka nito. Nakita ko itong nawasak minsan, at hindi ko na ito makikitang mangyari muli. Ang malungkot na tono ni Andrea ay nagpabuntong hininga sa kanilang lahat. Tiningnan ni Dexter ang kanyang kapatid, kung nandito lang sana si Kuya Kindstone, magiging maayos sana ang lahat. Palagi siyang may paraan para makalabas sa anumang krisis. Nanginig at lumambot ang mga mata ng iba. Kinagat ni Yana Yale ang kanyang labi, ang bastos na batang ito, nagpaulan ng sama ng loob sa atin at hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Siguradong nag-aasaran lang siya dyan. Sister Yale, huwag mong sabihin yan. Mukhang nagmamadali si Ethan habang nagsasalita tayo. Bahagyang kumunot ang noo ni Andrea, kailangan nating ipagtanggol ang ating angkan at hintayin ang kanyang pagbabalik. Andrea, siya talaga ay. Napalunok si Yana sa sinabi ni Kapitan Peyton dahil sa pagsimangot at pag-iling. Siya ang namamahala sa intelligence ng angkan ng Larsen at alam na alam niya ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Ethan, ngunit hindi niya ito ibinahagi kay Andrea. Mukhang naguguluhan si Andrea. Sentimo, sentimo, sigaw niya. Anong problema? Natarante naman ang iba. Nanginig ang mga kilay ni Andrea habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat, nawalan ako ng kontrol sa Poison Dragon Array sa silangan. Ano? Parang nasa lalamunan ang puso ng lahat. 171. 4 na figure ang sumilay sa harap ng Blackwind Mountain, ni Jigo at ng 3 Venerables. Pinanood nila ang 4 na haligi ng magkakaibang liwanag na sumisikat sa kalangitan. Napakalapit na binalot ng 4 na hamog ang bundok kaya't napabuntong hininga na lamang ang 4 nang mawala ng saysay ang kanilang pagtatangkang icecan ito. Namangha akong makakita ng ganito kasalimuot na mga hanay sa ganitong lugar. Maaaring mas maganda pa ito kaysa sa mga hanay ng nagbabantay sa ating mga bahay. Mahirap isipin kung paano malalaman ng isang 3 antas na angkan ang ganitong kasanayan. Bumantong hininga ang isang kagalang-galang. Ganon din ang ginawa ng iba, kasama na si Jigo, ngunit ginawa niya ito dahil sa tuwa. Bakit hindi niya gagawin, kung ito naman ang bago niyang parokyano? Kasabay ng isa pang tunog, dumating din sina Luis, Reynold, at Luban.
Nang makitang sumama ang lahat sa digmaan, itinuro ni Jigo ang Poison Dragon Array, kayong tatlong Elder, harapin ninyo ang array na iyan. Kasama ko ang mga Venerable. Lumipad si Jigo papunta sa Black Flame Array sa timog. Nagkibit balikat lamang ang mga Venerable bago siya hinabol. Kung tungkol naman sa mga matatanda, mas kaunti ang kanilang karapatang magreklamo, lalo na kapag sumunod ang mga kagalang-galang. At dahil isa siyang kagalang-galang ng isang Regent Estate, siya pa rin ang bahala sa mga kahihinatnan. Pumasok sila sa hanay ngunit hindi nila pinansin ang kaligtasan. Humph! Hindi mapipigilan ng isang 5th grade array ang isang Profound Heaven expert, lalo na sa lahat ng 4 na Venerables. Pang-uuyam ni Luis habang papasok sila sa Poison Dragon Array. Ano ba yan? Sa bulwagan ng Blackwind Mountain, tumalon si Andrea at kinabahan ang iba, anong nangyari? Huminga ng malalim si Andrea para kumalma, 4 na eksperto ang pumasok sa Black Flame Array sa timog. Kakapasok lang nila rito at ang array ay malapit ng bumagsak. Ano? Ang iba naman ay nagngalit ng kanilang mga ngipin dahil sa nanlulumong mga puso. At bago pa man namalayan ni Andrea, nawala na rin sa kanyang kontrol ang Poison Dragon Array. Malamang na nalusutin na ito. At ngayong may 4 na mas malalakas na kalaban na papasok sa Black Flame Array, malapit nang maguno ang Blackwind Mountain. Hayaan mo akong makipagkita sa kanila. Hindi na lang nakapaupo si Yuntay at tumakbo palabas. Sumigaw si Andrea sa likuran niya, Tio Yale, hindi ko maintindihan kung gaano kalakas ang 4 kahit na nasa hanay sila. Maaaring lampas na sila sa Profound Heaven stage. Hindi ikaw ang katapat nila. Sandali siyang natigilan ni Yuntay, saka siya humakbang ng matatag. Maya-maya ay nawala siya, ngunit sinabi niya, muntik nang mamatay ang angkan ng Larsen dahil sa akin. Ngayon na ang oras na bayaran ko ang utang na iyon gamit ang buhay ko. Tumakas ka, pipigilan ko sila. Ang iba ay tumingin sa ibaba, ang kanilang mga puso ay nalulungkot. Alam nila ang pagkakasala na bumabagabag kay Yuntay. Ibinigay niya ang lahat nitong nakaraang 2 taon at ngayon ay patungo na sa kanyang kapahamakan, para lamang maprotektahan niya ang magkapatid na Larsen. Hahaha, Elder Yale, kailan pa kaya nakapagpigil ang isang tao ng ganito karami? Samahan mo ako, tumawa si Kapitan Peyton, at sumunod sa kanya. Kapitan Peyton. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Andrea. Nakangiting tumawa si Kapitan Peyton ng may lakas ng loob, kaya ni Elder Yale na isakripisyo ang sarili para sa angkan ng Larsen matapos ang 2 taon pa lamang narito. Pero ako, na buong buhay ko nang nabubuhay sa biyaya ng angkan ng Larsen, ay hindi kaya. Kung makikita ko lang sana ang kapatid ko sa huling pagkakataon. Tinapik niya na ang balikat ni Andrea. Tiningnan siya ng huli ng may mapanglo na tingin at masamang kutob, Sister Yale, hindi mo ibig sabihin. Tumanggaw si Yana at bahagyang ngumiti, lubos akong nagpapasalamat sa kabaitan ng ninong. Hindi ko siya maaaring hayaang mamatay ng mag-isa. Basta. Hahaha, Andrea, gawin mo naman ang isang pabor at bigyan mo ako ng 2 sampal sa batang iyon. Iyon ang nararapat sa kanya dahil hindi niya ako binalikan para ihatid sa aking kamatayan. At, umalis si Yana patungong Black Flame Array. Sa kabila ng kanyang itsura at kawalan ng pag-asa, marahil ang hindi niya makita ang lalaking iyon sa huling pagkakataon ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang inaakala. Nang makitang naglalaho ang lahat sa hamog, nanlabo ang mga mata ni Andrea dahil sa luha. Nagsalita ang kanyang kapatid, ate, ibibigay ba nila ang kanilang buhay para sa atin? Tumanggaw siya, at dahan-daang tumulo ang 2 bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Niyakap ni Andrea si Dexter habang bumubulong, Dexter, maaaring wala tayong ama, pero mayroon pa rin tayong tahanan. Sila ang ating pamilya. Hanapin mo si Kuya Kindstone kapag wala ka. Tiyak na paprotektahan ka niya. Ate, kumusta ka naman? Kumurap si Dexter na nagtataka. Kasabay ng isang mapang-akit ng ngiti, idinagdag ni Andrea, Dexter, naaalala mo ba ang mga turo ng ating mga ninuno? Siyempre, matatag at matuwid. Hindi natin maaaring hayaang mawala ng saysay ang kanilang sakripisyo. Pero kailangan kong manatili at kontrolin ang mga hanay para matulungan sila. Taglay ang matatag na determinasyon, itinulak ni Andrea si Dexter palayo habang nagmamadali siyang pumunta sa kanyang tungkulin.
Sentimo, ate. Sentimo, umiyak si Dexter. Hindi lumingon si Andrea, nagsalita lang, hanapin mo si Ethan. Sa loob ng Black Flame Array, nakita ng grupo ni Jigo ang maapoy na itim na apoy na may kakayahang mangagat ng mga buto na mabilis na patungo sa kanila. Dahil sila ay mga eksperto sa Radiant Stage, isang pitik lang ng pulso ang nakapagpatalsik sa isang maliit na atake. Binawa ng walang katapusang apoy, tanging buntong hininga na lamang ang kanilang nagawa. Napakabihirang array para sa ikalimang baitang, na may kahangahangang kapangyarihan din. Sayang at mahina ang kontrol ng gumagamit, hindi kayang ilabas kahit 1% ng potensyal nito. O baka nahirapan pa nga ang apat na yan na makalusot. Bamantong hininga ang isang kagalang-galang. Natutuwa siya na ang kalaban ay kulang ng isang tunay na eksperto. Kung ang apat na hanay na ito ng ikalimang baitang ay may tigi-isang eksperto sa Radiant Stage na kumokontrol sa kanila, ang Blackwind Mountain ay magiging isang kuta na bakal. Kahit ang mga eksperto ng Regent Estate ay hindi kayang malampasan iyon. Biglang dumaan ang isang alon at nang tumingin sila sa pinanggagalingan nito ay nakita nilang papalapit si Yuntay. Sino ang nandyan? Sigaw ng isang kagalang-galang. Ngumuso, tumahol si Yuntay, ang Grand Elder ng Larsen Clan, Yuntay. Isa ba siyang Grand Elder? Nagtaas sila ng kilay, nagkatinginan at humagalpak ng tawa. Ang isang Grand Elder ay karaniwang ang pinakamalakas na Elder ng angkan. Ngunit mula sa 1 milya ang layo ay halata na si Yuntay ay kakapasok lang sa yugto ng Profound Heaven. Anong Grand Elder? Ang Larsen Clan ay walang iba kundi isang third-rate clan, o second-rate lang. Wala talagang malakas dyan. Napakahina nito kaya hindi karapat-dapat sa intervention ng apat na kagalang-galang. Ipinadala lamang sila rito dahil sa apat na hanay. Kumurap si Jigo. Para sa kanya, ang angkan ng Larsen ay dapat na isang hindi kilalang angkan na mas malakas pa kaysa sa itong bahay. Bakit may kakaiba sa angkan na tulad ni Ethan, pero ang nakatatanda sa kanila ay... Pagkatapos ay tinamaan siya nito at palihim na tumawa. Isang ikalimang patong ng Bone Temper and Cultivator tulad ni Ethan ang nagawang pumatay ng 6 na eksperto ng Profound Heaven at nakatakas ng walang pinsala. Nasa unang patong lang ng Profound Heaven Stage ang Elder na ito, pero kaya niyang pumatay ng isang Radiant Stage expert, di ba? Dahil halimaw ang Katie wala, dapat kahit papaano ay kakaiba ang matanda. Humajejek siya habang tinapik ang balikat ng isang kagalang-galang at itinuro si Yuntay, humayo ka at isara mo ang patibong ng matandang ito. Hihihi? Elder Lord? Ikalulugod ko po. Yumuko at iwinagayway ang kamao patungo kay Yuntay. Sumanghel si Jigo, ikaw na Hangal, huwag kang magpaloko sa cultivation ng Larsen Clan dahil hindi mo malalaman kung ano ang pumatay sa iyo. Dahil kakaiba si Ethan, ang buong angkan ng Larsen ay dapat maging lunggan ng mga kakaiba. At gayon pa man, ang realidad ay isang malaking pagkabigo. Boom! Itinaas ni Yuntay ang kanyang kamay bilang depensa ngunit ang mahinang suntok ay nagpahiga sa kanya sa lupa at umubo ng dugo. Nanlalaki ang mga mata ni Jigo, at nawala ng ngiti sa kanyang mukha. Anong klaseng Grand Elder ka kung hindi ka man lang freak level? Paulit-ulit na binibigyang diin ni Ethan ang pag-aalaga sa mga miyembro ng Larsen Clan. Ngunit narinig ng panatiko sa pakikipaglaban na ito na ang matandang ito ay isang Grand Elder at sumakit ang ulo niya, inakala niyang napakalakas ng kapangyarihan ng matandang ito. Samantala, ang matandang lalaki ay katulad ng sinabi ng kanyang cultivation, isang karaniwang eksperto sa Profound Heaven, hindi tulad ng labis na Ethan. Nagdilim ang mukha ni Jigo. Paano niya ito ipapaliwanag kay Ethan? Wala bang kwenta ang pangako niya? Hihihi, hindi pa nga ako nag-iinit at namamatay ka na. Ang hina mo. Kung hindi lang dahil sa hanay na ito na naglilimite sa aking pandama, hindi sana ako nag-aksaya ng oras sa iyo at dinamhan ang aking kamay. Pinunasan ng kagalang-galang ang kanyang kamay. May kapangyarihan siyang patayin si Yuntay sa isang suntok lang, pero halata namang mahilig siyang makipaglaro sa kanyang biktima. Dahil sa kahihiyan na iyon, mas lalong dumura si Yuntay ng dugo. Swoosh!
Isang itim na figure ang biglang sumulpot sa harap ni Yuntay. Sumigaw si Yuntay, Kapitan Peyton. Nakangiting sumigaw si Kapitan Peyton, sentimo, kapag sinalakay ng mga kaaway ang mga tarangkahan, kapag nasa panganib ang tahanan, tungkulin ng kapitan ng mga gwardya na ipagtanggol ito. Paano ko hahayaang gawin ito ni Elder Yale ng mag-isa? Sentimo. Ako rin. Mabilis na lumapit si Yana sa tabi niya. Naantig si Yuntay, habang ang kagalang-galang ay natawa, Humph, wala ka pa nga sa Profound Heaven stage. Pumunta ka lang dito para mamatay. Humph, sisiguraduhin naming malalasahan mo muna ang impyerno bago kami. Dahil sa biglaang sigaw, bumuo ang itim na apoy ng 8 dragon at sumugod sa kagalang-galang. Wala siyang oras para mag-react dahil nilalamon na siya ng apoy. Noon din lumitaw si Andrea. 172. Binibining binata, anong ginagawa mo rito? Mukhang nagulat sila nang sumulpot siya at nagsimulang gumamit ng mga senadoryos. Ngumiti si Andrea, para tayong isang pamilya. Magkasama tayong nabubuhay, magkasama tayong namamatay. Nanginig silang lahat at nakadama ng labis na pasasalamat. Sulit ang mamatay para sa isang angkan na lubos na nagpapahalaga sa kanila. Pero paano si Dexter? Napaatras na tumayo si Yuntay na may maputlang mukha. Bamaw ang hinanakit sa mukha ni Andrea, ngunit agad itong napalitan ng ngiti, ayos lang. Malaki na siya ngayon, malapit nang pumasok sa chi condensation stage. Pinahanap ko siya kay Ethan. Ligtas siya kasama niya. Maaaring sinabi iyon ni Andrea, ngunit kahit sino ay nakakakita nito ay nag-aalala pa rin sa kanya. Bamantong hininga, ang iba ay nagsimulang mag-alala rin. Bata pa lamang si Dexter. Ayos lang ang paghahanap kay Ethan sa imperyo basta't matagpuan niya ito. Ngunit sa mundong ito, may panganib na nagbabanta sa bawat hakbang. Hahaha, pinag-uusapan niyo ba ang batang yun? Isang hajijek ang narinig mula sa nagbabagang apoy. Kasabay ng isang kalabog, ang apoy ay naalis at ang kagalang-galang ay naglakad pasulong. Humph! Nang ahas ang inyong Katie wala na patayin ang ikapitong elder at nahatulan na ng kamatayan. Kahit saan pa siya tumakbo, susunod kami sa kanya. Ikaw naman, ang kanang Larsen, nakagawa ka ng isang kasuklam-suklam na krimen dahil sa pagdadala ng ganitong kasamaan sa mundong ito. Walang sino man ang maliligtas. Hahanapin ko kahit ang batang iyon at jijilingin ko ang kanyang mga buto hanggang sa maging alabok. Hindi ka man lang magpaparaya kahit isang bata. Nagngalit ang mga ngipin ni Andrea. Ngumisi ang kagalang-galang, kahit nasanggol pa siya, hindi. Papatayin ko siya kung saan siya nakatayo, nang walang pag-aalinlangan. Galit na galit si Andrea habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Tapos, biglang may boses ng bata na nagsabi, sentimo, hindi mo na kailangang tumingin. Nandito lang ako. Sentimo. Gulat na tumingin ang iba sa nagsalita, Dexter, anong ginagawa mo rito? Habang nakangiti ng malapad, nagsalita si Dexter ng may buong tapang, ate, tinuruan kami ng mga ninuno ng aming angkan ng Larsen na maging matatag at matuwid. Hindi ko hahayaang sayangin ninyo ang inyong mga buhay para lamang ako lamang ang mabuhay. Kumakabog ang puso ng kanyang mga kamag-anak habang nakatingin kay Dexter ng may hindi maipaliwanag na tingin. Maging si Jigo ay napabuntong hininga sa huli. Kahanga-hanga ang angkan ng Larsen, marahil hindi sila ang pinakamalakas, ngunit una sa lahat, mayroon silang katapatan. Nagkamali ako. Ito ba ang ibig sabihin ni Katie wala Kinestone nang sabihin niyang ang angkang ito ang pinakamagaling sa mundo? Bamantong hininga si Jigo. Pero kahit ngayon, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Ethan. Walang paraan para pahalagahan ng isang demonyong emperador na tulad ni Ethan ang pagmamahal. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay, saan man ako naroroon, ang lugar na iyon ang pinakamalakas. Pero hindi naman mahalaga ang lahat ng iyon. Dito at ngayon, hindi sumali si Jigo sa grupo ni Ethan dahil napilitan siya, kundi dahil nakita niya ang espiritu ng angkan ng Larsen. Pakiramdam niya ay mas magaling ang angkan ng Larsen ngayon kaysa sa 7 bahay. Hahaha, dahil nandito na ang buong angkan ng Larsen, hayaan mo akong paalisan ka ng permanente. Kasabay ng isang galit na hajijek, kumislap ang mga mata ng kagalang-galang sa uhaw sa dugo, habang ang dalawa pang nasa likuran ay humajijek.
Handa na ang puso ni Andrea sa labanan, kung gusto mo ang kapatid ko, kailangan mo akong daanan. Gumalaw ang mga kamay ni Andrea. Nagsimulang umikot ang itim na apoy na parang buhawi, kasama ang kagalang-galang na nasa gitna nito. Malinaw na gusto niya itong lumunin sa isang dagat ng apoy. Bagyong itim na apoy. Gayunpaman, ang kagalang-galang ay nakatayo roon ng walang kahirap-hirap habang hinihintay ang pagtama ng itim na apoy mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, isang alon ng kaluluwa ang umalangaw-ngaw na pumatay sa itim na apoy tungo sa kawalan. Napilitang dumura ng dugo si Andrea sa gitna ng pagkabalisa ng kanyang mga kamag-anak. Sumanghal ang kagalang-galang at nanunuya, ang galing naman ng hanay mo sa ikalimang baitang. Sayang, napakababa ng cultivation mo. Hindi ka nga pala isang bone-tempered cultivator at kulang na kulang ang kontrol mo. Pero ngayon, wala ka ng oras para magsisi, dahil narito ako para ipadala ka sa huling paglalakbay mo. Iniunat ng kagalang-galang ang kanyang kamay, dahilan para maten sina Kapitan Peyton at ang iba pa para tanggapin ang bigat ng pag-atake. Alam na alam niya kung gaano kawalang saysay ang lahat ng ito, ngunit gusto pa rin niyang panindigin ang kanyang tungkulin hanggang sa huling sandali. Bigla, may dalawang ungol na narinig at ang kagalang-galang ay hamina. Lumingon siya sa hindi maisip na gulat. Nanlaki rin ang mga mata ni Andrea. Ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa dalawang mapulang kamao na lumalabas sa dibdib ng dalawang tao. Ang dalawang kagalang-galang sa likuran ay tahimik pa ring nasisiyahan sa drama. Malapit na nilang masaksihan ang pagtatapos ng angkan ng mga Larsen nang bigla nilang maramdaman ang pagkirot ng kanilang mga dibdib. Pabaligtad na ibinaling ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa malamig at walang pakiramdam na mukha ni Jigo. Elder Lord, na. Hindi na kailangang malaman ng mga patay. Sumanghal si Jigo, ikinaway ang kanyang mga kamay at ang dalawang kagalang-galang ay natamba. Hindi nagtagal ay nilamon sila ng itim na apoy at dinurog sila hanggang maging abo. Hinihingal sa gulat, ang huling kagalang-galang ay napuno ng paghihinala. Bakit tayo pinapatay ng kagalang-galang na Regent Estate na ito? Wala akong maalala na kahit alin sa mga bahay natin ay nasira ang Regent Estate. Ngunit ang katotohanan ay inilatag mismo sa harap niya. Hindi lamang sila pinatay ni Jigo, plinano na niya itong gawin sa simula pa lamang. Tutal, gaano man siya kalakas, imposibleng mapatay niya ang dalawang master ng antas ng cultivation na iyon sa isang iglap. Ang ganitong gawain ay magagawa lamang sa pamamagitan ng isang palihim na pag-atake. Elder Lord, ano ang ibig sabihin nito? Hindi pinansin ng huling kagalang-galang ang angka ng Larsen at maingat na sinuri si Jigo. Ang lamig at pagiging maingat ng kanyang biglaang pag-atake ay nagdulot sa kanya ng takot. Dumating ito ng walang babala. Habang nakatingin ng diretso sa kagalang-galang, sumanghel si Jigo, "Hanggal, ganyan ka ba kay tigas ang ulo? Naloko ka na, niloko, at pinaghirapan. Kailangan ko pa bang sabihin? Ano?" Nabigla ang kagalang-galang ngunit wala siyang oras para unawain ang anuman. Sinundan siya ni Jigo at kung hindi siya tatakbo ngayon, tiyak na ang kanyang katapusan. Siya, isang ikatlong patong ng Radiant Stage Cultivator, ay kayang ipagmalaki ang kanyang lakas sa harap ng Larsen clan, ngunit nawalan ito ng saysay nang harapin niya si Jigo, isang ika-6 na patong ng Radiant Stage Body Cultivator. Hindi aabutin ng 5 palitan ng suntok bago siya tuluyang tumilamsik ng dugo sa lupa. Mabuti na lang at hindi naman ganoon kalayo ang kanilang mga cultivation at walang nagawa si Jigo para pigilan siya sa pagtakbo. Hindi pa natatapos ang kanyang naisip, kumari pa siya ng takbo para makatakas sa hanay habang si Jigo ay mahinahong gumagawa ng mga senadorias ng kamay. Biglang umiyak si Andrea nang maramdaman niyang naagaw ang kontrol niya sa Black Flame Array mula sa kanyang pagkakahawak. Ang Black Flame Array ay umugang na parang isang pumuputok na bulkan na bumubuo ng mga firewall upang pigilan ang lahat. Hindi nakalayo ang Venerable nang mapilitan siyang umatras ng mga firewall. Nang tumingin siya ng mabuti, para siyang natakot ng sobra. Biglang nagamit ng husto ang Black Flame Array. Kung dati ay iilang dila lamang ng itim na apoy ang nasa paligid, ngayon, ay parang dagat ng lava sa lahat ng direksyon. Kahit isang eksperto sa Radiant Stage ay walang pag-asa na makalabas ngayon.
Kung isang kislap lang ang dumampi sa kanya, malapit na siyang maging isa na lamang sunog na bangkay. Nanginginig sa takot, lumingon siya at nakita si Jigo na nagsenyas. Nauutol na tanong ng kagalang-galang, Elder Lord, bakit mo alam kung paano gamitin ang array? Ang parehong tanong ay nasa isip din ni Andrea. Natatawang nakangising na nanlaki ang mga mata ni Jigo dahil sa uhaw sa dugo, Hanggal, sinabi ko na sa iyo. Nabihag ka na. Naisip kong hilahin ka papunta sa hanay at saka kabitagin dito. Hihihi, hindi ba't kakaiba sa iyo kung paano mahina ang hanay? Pero dahil ako ang may control, hindi ba't malakas ito? Hihihi, hayaan mo akong magbigay ng pahiwatig. Kasama ako sa angkan ng Larsen. Si Stuart Ethan mismo ang nag-imbite sa akin sa angkan ng Larsen bilang nakatatanda nito. Ano? Nakagugulat na balita ito sa sinumang makarinig, ngunit ang kagalang-galang ay namutla sa takot. Natigilan grupo ni Andrea, hindi makapaniwalang may nangyaring ganitong himala sa kanila. Pumunta si Ethan para mag-recruit ng mga eksperto. Sinabi niya iyon bago umalis 2 taon na ang nakalilipas. Pero sino ang mag-aakala na ganito pala ka-Jose ang mga ito? Naku, binaril ng Radiant Stage expert na ito ang Larsen clan mula sa isang simpleng clan hanggang sa maging isang pamilya. Ang kanilang pagkagulat ay lubos na naiintindihan. Sa ibang lokasyon, pumasok ang 3 elder sa Poison Dragon Array at naramdaman na ang paglaki ng lason. Naglabas si Reynold ng ilang tableta, ito ay isang poison repelling pill para sa bawat isa sa inyo. Kumuha silang lahat ng isa at nanatiling mapagmasid sa paligid. Pagkatapos, 2 figure ang pumasok sa kanilang paningin. Ang isa ay nasa edad 40, may itim na buhok at itim na balbas. Wala sa 3 ang nakakilala sa kanya. Tanging si Reynold lamang ang may nakakabahalang pakiramdam ng deja vu. Ang isa pang tao ay isa lamang kabataang nasa bone tempering stage. Agad silang nagulat nang ilabas nila ang Hellkill Order. Siya pala, Demon Archon Ethan. Parang ngayon lang natuklasan ni Ethan ang 3 at pumalakpak sa tawa, hahaha, sa wakas nandito na ang lahat. Ang tagal ko nang naghihintay. Madilim ang mga mukha, at may sama ng loob na nakaramdam ng sama ng loob ang mga matatanda. Alam nila ang kaguluhang idinulot niya sa Drifting Flower City, na ikinamatay ng 3 eksperto at pagsira sa kamay ng iba. Wala na silang pag-asang manalo, bukod pa riyan, nasanay niya sila. Ano ba yan? Dapat ang mga kagalang-galang ang nakikipagkita sa punk na ito, hindi kami. Bakit kailangan pa kami? Alam kong dapat ibang array ang pinili ko. Halos maiyak sila habang inaasam nila ang 4 na eksperto sa Radiant Stage na mabilis na makalusot sa hanay at lumapit para tumulong. Hindi mangyayari iyon kailanman. Hindi nila alam na matagal nang nahulog ang 4 sa patibong ni Ethan, 2 ang patay na at ang huli ay nagsikap ng husto bago sumuko. Nahihirapan silang iligtas ang kanilang mga sarili, ngunit, inilalagay nila ang kanilang maliit na pag-asa sa isang taong nasa mas malala pang kalagayan kaysa sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.